Okay. Ayan. So, pa-confirm nga class kung visible po. Okay. So, nakikita naman. So, itong CalQ. Check natin yung CalQ. How about yung CalQ? So, okay naman po. Sige. Ayan. So, class. So, last time, so natapos po tayo dito sa may bisection method. Ano? So, wait. Saan ba yan? Okay, yan. So last time, so natapos po tayo sa may bisection method and then, 'di ba, after 6 iteration, so na-compute po natin yung root bilang ito. So 14.8125. So bakit nga po tayo nag-stop dito? Kasi yung ating pong nakuhang error is less than, ito ay less than 0.5% na. Ano kung naalala nyo? Yan. So kaya nag-stop tayo. So kung ano yung pinatakan ng less than 0.5%, so dun po papatak yung ating root, kung anong, so ito yung magiging final answer together with the error. Okay? Yan. Ngayon, let's proceed po sa, kasi kung babalikan natin yung lecture po natin, so di ba, we have already finished the graphical. And sa bracketing method, ang discuss natin is bisection pa lang. So, di ba, wala pa tayo dito sa false position. So, bali, ngayon, ang target lang naman natin, matapos po muna itong false position method. Para, bago tayo mag-proceed next week sa open methods, ay kabisado nyo na itong tatlong to. Kasi itong open methods, halos same lang din yung kanyang process. Okay, so tayo ngayong class is nasa week number 3. Okay? O again, para dun sa mga hindi naka-attend last week, yung ating pong preliminary exam will be on week number 5. Okay? Ayan. So, ang target ko next week is ma-discuss tong 5 method po na yan. Okay? Yan, yung ating open methods. Pero for today, let's focus muna dito sa may false position. Okay? Ngayon, so, to start class, so ano po ba yung false position? Ayan. So, yung bisection method class, di ba, kung mapapansin nyo, siya naman daw po ay, yan, perfectly valid technique. Tama ba? So, ang bisection method po is perfectly valid technique for determining its roots. Kaso nga lang, so meron pong term na siya po ay brute force approach. Okay? Which is very inefficient. Ngayon, dito po sa false position, ano yung nakita ng false position na parang pagkukulang or shortcoming ng bisection? Papansin niya, hindi na po nako-consider nung bisection yung magnitude ng f of xl tsaka ng f of xu. So, hindi niya nako-consider ang magnitude. Kasi, di ba, for instance, meron po tayo ditong, let's say, may graph tayo. Tapos, di ba, may graph tayo na nandito po ang root sa part na to. Tapos, pumili po tayo ng XL tsaka ng XU. So, di ba, ito yung XL. Tapos, ito po yung ating XU. Ngayon, sa part po na to, di ba, anong ginagawa natin? Bracketing. So, tayo po ay nag-create ng straight line. Yan, pababa. Okay? Same dito sa part na to, sa X sub U. Okay? So, di ba, may initial guess tayo na dalawa. XL at saka XU. Ngayon, kung mapansin nyo, obviously naman, malapit na po yung root natin kay XU. Pero, pag kumuha po tayo ng bisection, so, anong nangyayari po dyan? Pag kumuha tayo ng bisection method, di ba kinukuha natin yung midpoint? Okay? Again, ang makukuha natin dito ngayon na midpoint, ito yung tatawagin nating X sub R. So, kita nyo? So, medyo malapit na siya dito, tapos biglang lumayo naman sa part na to. Di ba? So, yun yung sinasabi ng
false position na hindi niya na-consider yung lapit nung XL tsaka XU. Yun naman yung gagawin ng false position. Ano? So yun yung magiging difference ng dalawa. So may factor po kung malalaman nyo saan mas malapit, sa XL ba o sa XU, nang hindi po siya ginagraph. Ano? Yan. Ngayon, paano po ang ginagawa ang false position method? Yan. So, di ba, ang process po natin, so same pa rin. Meron po tayong dalawang initial value, yung XL, tsaka yung ating XU. Okay? So, wait lang. So para may narinig ko nagpa-admit. Okay. Sige, so yan, balik tayo dito sa ano. Ngayon, class, ang pagpili po ng XL at saka ng XU is the same pa rin. So may dalawa tayo, may initial, tapos meron po tayong XL tsaka XU niya. Kaso dito sa false position, yan, kung makikita niyo dito sa graph natin, di ba, let's say, ang root natin nandito sa part po na to. Ito, di ba, kung saan siya tumama sa x-axis. Ngayon, ang ginagawa po sa false position, let's say may napili na kayong class, may napili na kayong XL, may napili na kayong XU. Ito, so ito yung XU. Ito yung XL, ito yung ating XU, itong point na to sa X. Diba? Then nandito yung root. So, yan, tama naman na nasa gitna ng XL at saka XU, nandun yung root. So, pasok naman siya. Diba? Ngayon, so same ang process niya, gumagawa pa rin tayo ng bracket. Ang kaibahan nga lang, okay, ay ang pagkuha po ng root natin dito ay hindi na po, di ba, pag sinabing bisection, so magagawa kayo ng straight line dyan, sa straight line dito, and then ang gagawin, kukunin nyo yung midpoint, di ba? Nasaan yung gitna ng, ito yung XL, ito yung XU, nasaan ng gitna niyan? So around dito, sa part na to, which is nandyan. So, hindi po ganyan yung process sa false position. So, dito po sa false position, meron kayong XL, tas meron kayong X sub U. Okay? So, kunwari, may given po tayong f of x, yung function. So, kita nyo, itong function na to, yung kulay blue, so kita nyo yung kulay blue na yan, meron yung f of x or may equation. So, let's say, may given na, kunwari, x squared plus 2. Ngayon, may initial kayong XL, may initial kayong XU. Which is, di ba, ako ngayon magbibigay nito para pare-parehas tayo ng, para pare-parehas po tayo ng sagot sa exam. Ako yung mag-input niyan. So, hindi nyo na kailangan i-check kung yung binigay ko bang XL at XU ay nandun yung root sa gitna. So, automatic, syempre, hindi mo na ako magbibigay ng XL at saka ng XU kung saan walang root sa gitna. Kasi walang mangyayari din sa solution nyo. Okay, so let's say may XL na kayo at XU. Ang unang gagawin natin, ipapasok nyo yung value ng XL. Let's say itong XL ay ito ay may value yan. Ipapasok nyo yung value ng XL dito sa ating equation. Magkakaroon kayo ngayon ng f of XL. Okay? Ipapasok nyo yung value ng XU sa ating equation. Magkakaroon kayo ng f of XU. So which is yung pinaka-distance niyan, yung y. Tama ba? So, yun yung ating magiging equation. Ngayon, so once meron na kayong value niyan, so once meron na kayong value ng XL, ng XU, at saka ng f of XU, ang sunod po na step na ginagawa dito, kinoconnect po natin. So, yung point nandito, yung point na to, at saka yung point po na yan, so kinoconnect po natin yan. Yung dalawang yan. So, kung saan siya mag-i-intersect sa x-axis, yun na po yung tatawagin nating x sub r or root estimate. Ngayon, so, di ba, nakuha nyo na yung x sub r dito. Ang next step po dyan, same ang
aalamin nyo pa rin. So, di ba, meron kayong tatlong points na ngayon. May XU, may XR, tsaka XL. Alin yung aalisin? Di ba, andito yung root sa gitna. So, obviously, i-eliminate po natin si XL. So, aalisin natin si XL. Kasi nandito yung XR, di ba? So, pag inalis nyo si XU, walang root dito sa gitna niyan. Tama ba? So, ang aalisin po natin, obviously, ay si XL. So, i-eliminate natin. So, mangyayari po dyan, so wala na tong part na to. Yung XR na to, sa sunod na iteration, yan na po yung magiging bagong XL. Okay? Again, ano yung sunod na process? Yung XU natin, same pa rin. So, ito pa rin yung f of XU. Yung XL naman natin, sa sunod na iteration, ito yung isa-substitute natin ngayon sa function. Diba? Ito yung function natin. Ngayon, magkakaroon ulit yan ng, so ito yung magiging intersection, ito yung magiging f of XL natin na pangalawa. And then, i-connect nyo ulit yan. Diba? Kanina, andito yung point na to. So, ngayon, andito na. Ito yung XR natin, diba? Na nakuha, na naging XL. I-connect nyo ngayon yan dito sa ating f of XU. Okay, ngayon, anong pansin nyo? Yung root po natin ay naging gano'n na. Okay, so tumama na siya sa point na yun. O then, substitute nyo ulit, bababa uli yan. Then, i-connect nyo ulit doon. Yun yung process niya hanggang makalapit siya dito sa ating, ito yung ating root, di ba? Yan. So, gets po ba yung, nakukuha po ba yung yung sa false position? Yung method. Yan. Nagigets po ba? Kung paano siya, so yun yung process niya. So, kumbaga, so ang tanong, ano po yung pagkakaiba ng false position sa bisection? So, hindi na po basta tayo nagkakaroon ng midpoint. So, hindi natin kinukuha basta yung midpoint ng XL at saka XU. So, ang tanong, paano po tayo kumukuha ng X sub R? Yung pinakita ko sa inyong method. Ngayon, kung mapapansin nyo, nag-form po siya ng dalawang triangle. Okay, tama nyo, may triangle tayo dito. May triangle po tayo dito sa part na to. Okay? Tapos may triangle po tayo dito na na-form. Pansin nyo, may na-form po tayo yung dalawang triangle. Isang maliit, tsaka yung isang malaki. Okay, kita nyo ba? Ngayon, pwede po nating i-relate ngayon yan, yung triangle na yan. Okay? Siyempre, yung triangle po na yan, meron siyang x component. So, ito yung x component niya. Tapos, meron po siyang y component, which is po yan. Tama? So, yung isa, yung malaking triangle, meron ding x component. Meron din pong y component. Okay? So, by ratio and proportion, okay, kunin natin ang ratio nung y, di ba? Ito yung delta y or change in y. Ito yung ating change in x, delta x. Hanapin lang natin, ano ba yung sukat nitong x na to? Ano ba yung sukat ng y na to? Para i-proportion natin siya dito sa malaking triangle. So dito, ang ginamit po ditong formula ay itong part na to ay ito yung sa maliit na triangle. Tapos ito pong part na to ay ito yung sa malaking triangle. Okay? Ngayon, ano po yung nilagay dito sa taas? Okay, so ito ay y over x equals y over x ng malaking triangle. So, ngayon, sige, burahin ko lang tong part na to ha. So, itong part na to, so una muna, ano yung y nung maliit na triangle? Ano yung distance ng y? Di ba ito yung y natin, yung y component. Siyempre, ang distance po niyan, di ba dito sa point na to, 0 tayo. Ang distance niyan, siyempre, kung ano yung value ng f of xl. Tama po ba? So, yung distance po niyan, mula dito sa origin, ay kung ano yung value nito. Tama? Ng f of x. Yan. Kung ano yung, ang y component po niya, ay kung ano yung f of xl. Okay? So, kaya ang nakalagay po dito, ay
f of xl. Yun yung y component nung yan. So ito po yung y component nung maliit na triangle. Okay? So dito naman sa taas, sa malaking triangle, ang y component po niya ay itong kung ano yung distance ng f of xu. Tama? So ang height po ng malaking triangle is kung ano po yung value ng f of xu. So kaya ang f of xu nandito. Okay? Yan. Okay na tayo sa y. Ngayon, sa x naman. Paano po kunin ng sukat? Sige, burahin ko itong ano. Paano po kunin ang sukat ng part na to? Sige, sabihin natin ang kulay para... So, paano kukunin ang sukat na to? Itong kulay yellow na yan. So, paano kukunin yan? Siyempre, so kaya i-analyze. Ano? So, pamula dito sa 0, di ba ito yung ating origin. 0, pamula dito sa XR. Okay, di ba pag in-extend nyo yan. So, 0, yan, pamula dito sa point na to. Okay? So, ito po ay, ito yung ating XR. Tama? Pero, pamula dito sa origin, hanggang dito po sa point na to, sa XL, yan po yung ating XL. Di ba yung syempre, pag nagbilang naman tayo ng X, pamula di ba dito sa 0. So, paano ngayon makukuha yung portion na to? Yan. So, yung portion po na to. So, paano ngayon makukuha itong portion na yan? So, syempre, di ba, itong buong yan, ito ay XR. Ang buong yan. Yung XR, babawasan mo lang siya ng XL. Tama ba? So, pag sinubtract mo yung buong XR, pag nag-subtract ka ng XL sa XR, makukuha mo na yung component na yan. Tama? So, kaya yung X natin dito ay yan, XR minus XL. So, yan yung ating, so dyan po siya galing. Okay, so same dito sa f of xu, yung XR, binawasan mo siya ng yung lapad ng xu, so makukuha mo na yung ating x component. Okay? Yun, so ito yung derivation yan. Ngayon, anong ginawa po para ma-simplify itong problem? So, syempre, paano ba tayo nagsisimplify kapag ganyan yung, tayo po ay nagko-cross multiply. Tama po ba? So, cross multiply dito sa dalawang equation. So, pag kin-cross multiply nyo, syempre, di ba, magiging isang line na lang po yan. Ang target lang po natin, so, hindi ko na mapakita, ay ma-separate lang yung XR. So, imagine, parang ano lang tayo, nagsasolve lang ng algebra, ang target lang natin, ma-separate yung XR dito sa ating equation. Okay? Para makuha natin ang formula ng X sub R. Which is, nung na-derive na, so ito na po yung kakalabasan nating formula. Okay? So ito na yung kailangan yung tandaan. So XR equals XU minus F of XU times XL minus XU over F of XL minus F of XU. So yan po yung ating tinatawag na formula ng false position. Kung i-recall po natin, ang XR po ng bisection method ay XL plus XU over 2. Diba? So, yun lang yung difference ng dalawa. Mas mahaba yung formula ng false position. Okay? Pero yung process po niyan, again, ay parehas lang. Yung pagkuha ng, again, yung step number 1 natin, ako ang magbibigay ng XL tsaka XU. So, hindi nyo na kailangan problemahin yan. Di ba, nagpo-proceed tayo sa step number 2. Okay? Step number 2, yung pagkuha ng XR. So, yun. Doon lang nag-iba. Pero step number 3, kung anong papalitan sa XL at saka XU, same pa rin. Kailangan nyo i-multiply yung product ng F of XL times F of XR para malaman nyo kung siya ba ay negative, kung siya ba ay positive, or siya equals 0. Para malaman nyo alin ba yung papalitan. Okay? So, ganun. Sige. So, let's try to solve. Ayan. So, example number 4.
So using the false position method, solve the previous problem. Ano ba yung previous? Yung solve natin ng bisection last week. Ano ba yung problem? So yung solve natin last week, ayan, so sa example number 2, okay, so using the bisection method, di ba, ito yung ating function. Tapos, di ba, sinubstitute natin yung mga constant na value dyan. Ang lalabas pong sagot ay, yan, di ba, ito yung lalabas na sagot, f of c. So, ito. So, yan. So, i-copy lang po natin yan sa f of c. Then, so para may working, may working function na tayo. Ngayon, di ba, ang initial value natin dito, plus, so this is false position method. Okay? Yan. So, ito yung ating working equation. Ngayon, ang ginawa natin before, kasi nga, di ba, dahil nag-graphical method tayo, so dito tayo may nagkaroon ng sign change. From positive plus, so dito, from positive, naging negative. Tama? Okay, so from positive ay naging negative po. So kaya yun yung ating gagawing initial. Okay? Yan. So ngayon, sa first iteration natin, okay, so first iteration. Okay? Sa first iteration natin, magkakaroon po tayo ng initial na x sub L, which is 12. Tapos yung x sub U ay equal sa 16. Okay? So 12 and 16. Kasi nga, 'di ba, doon nagkaroon po ng sign change dito sa part na 'to. Tama po ba? Kaya 'yun ang pinili natin, si 12 and 16. 'Yun yung nag-indicate na may nandito in between yung root, kaya yung pinili natin. Okay? So 'yun din naman yung ginamit nating initial value sa bisection, 'di ba? So ang initial value natin ay 12 and 16. Kaso nga lang, ang formula po ng false position method ay iba na po. Ano, kasi nga, yung pagkuha natin ng XR dito, so ito na yung formula. Tama? So, dati, kapag meron na kayong XL at saka XU, okay na. Pero ngayon, since ang formula po ng ating false position method ay itong part na po na to, ibig sabihin, hindi lang XL at saka XU yung kailangan nyo. So, kailangan nyo po ng f of XU tsaka f of XL. Kasi yun yung nasa formula. So, syempre, para makuha po yan, so, kailangan, i-type nyo muna itong equation na to sa CalQ. Again, so itong working equation natin. O, input muna natin ulit sa CalQ. Yan. So, ito ay 668. Yan. So, times 1 minus E 0 point. Yan. So, paki-input po ng ating 6843. So, X. So, minus 40. Okay? So, na-input na po ba nung iba, class? Sino po nakapag-input na? Okay na. So, ang next step natin ay kailangan po natin ngayon, syempre, kailangan natin kunin yung f of xl tsaka f of xu. So, ano yung next step? So, gagamit tayo ng calc, so, para makuha yung f of xl. So, ipapasok natin ngayon si 12. Tama? Dito sa ating equation. So, anong value ng equation? Yan. So, calc, then anong value ng x? 12. So, lalabas dyan, ang f of x natin ay 6.11388. Okay, so dito, para hindi kayo malito sa computation, kahit ang isulat nyo lang dito, kasi gagamitin natin yung value na yan, di ba, sa ating formula. Kahit ang isulat nyo lang dito ay 4 decimal place. So, huwag nyo na i-round off. 6.1138. Di ba,
Ang kabilang dulo nito is, kita nyo, 113889. So, saka lang po tayo mag-round off kapag nasa final answer na. Ayan, so 6.1138. Again, so kasi gagamitin natin yung value na yan para ma-preserve po natin yung decimal, kailangan natin gumamit ng store. So, isto-store natin ngayon to sa letter. Kita nyo yung, so paano mag-store? So, shift, STO, pili kayo ng letter dyan, yung mga pula. Meron tayong A, B, C, D, hanggang letter X, Y, M. So, store sa A. Okay? Yan. So, naka-store. Yan. Ibig sabihin, yung answer natin, may arrow sa A. Ibig sabihin, in-store ko siya sa letter A. So, lagay nyo lang note sa papel na in-store nyo siya sa letter A. Okay? Then, ang sunod na hahanapin naman, si f of x sub u. Okay? So, f of x sub u, ipapasok naman natin ngayon si 16 dito sa ating equation. So, paano mangyayari dyan? So, balik kayo sa equation. Ito yung equation natin. So, calc lang uli, anong value ng x? So, 16. Tama. So, may lalabas po sa ating sagot dyan na negative 2.2303. So, i-copy nyo lang yung first 4 decimal place. Ano? So, negative 0.303. Again, so dahil gagamitin natin yung value na yan, so kailangan natin i-store sa letter, meron na sa letter A, sa letter B na. Okay? So, store sa B. So, lagay yung note na ganyan. Yan. So, dahil kompleto na yung kailangan natin dito sa ating sa ating formula ng x sub r, so pwede na po tayo mag-compute ng XR dito. Tama? Yan. So, pag nag-compute tayo ng XR, yan. So, pag nag-compute tayo ng x sub r, so, ang equivalent po niyan ay XU. So, nasaan yung XU dito? Ang XU ay ito. So, hindi naman naka-store. So, pwede nyo ilagay yung value ng 16. 16 minus, so yan, may fraction. So, kailangan nyo gumawa ng fraction dito. So, 16 minus nung, nasan si f of xu? So, letter, sa halip na, di ba? Sa halip na isulat nyo yung mahabang yan. So, ay, ba't ito? Ayan, no? 2.2, ito pala ay 2.2303. Yan. So, sa halip na isulat nyo yung mahabong decimal place na yan, so, kahit ang ilagay nyo dito ay si letter B na lang. Para basta make sure na may nakasulat na ganito sa inyong papel para malaman ko ano yung B na yan. Okay? Tapos, B, yan, di ba ito yung formula natin? So, times, nasan si XL? So, di ba ito yung XL minus XU. So, 12. So, 12 minus 16. Tama. Then, nasan yung sa denominator? F of XL is, nasan si F of XL? Ito, si letter A. Tama? A minus, nasan si F of XU? So, ito, si B. Ayan. Okay, so ibig sabihin yan, mas madali nyo siyang i-input at mas less ang error kasi nga, madali nyo sundan din kapag may ganito, nasan ba si F of XL? Basta lalagay nyo lang ng arrow kung ano yan. Kung saan nyo siya in-store para hindi kayo malito. Okay, so again, kailangan natin i-calculate yan. So 16, so minus B times 12 minus 16 over A minus B. Okay? So dapat ang lalabas pong sagot sa inyo ay ito. So 14.9308. Okay, so sino po nakakuha ng sagot na yan? Okay, so nakuha nyo. Yan na. So ibig sabihin, pag dito pa lang, hindi na kayo nakasunod. So kasi, hindi nyo masasagutan yung sunod na iteration. Ano? Yan. So dito, di ba may sagot tayong x sub r. Ang sunod natin dito, kahit ang i-copy nyo lang ay 4 decimal place lang ulit. Si 14.9308. Okay? Yan yung ating XR. Ngayon, dahil gagamitin, di ba itong XR na to, ipapalit natin yan mamaya
Okay, hindi natin alam, di ba? Pwedeng si XL lang mapalitan, pwedeng si XU. Tama ba? Kasi di ba yung ganun yung process natin sa bisection. So kailangan, i-store na rin natin yung makukuha natin sagot ng XR. So saan natin i-store? Store sa letter, meron na yung letter B. Tama? So letter C wala pa. Okay? So store natin sa letter C. Okay? Since naka-store na siya sa letter C, ngayon, di ba, ang tamang gawin dito dapat ay kunin muna yung error. Ano? So, di ba, ang error po natin, again, ang error po natin ay, ang formula po ng error, di ba, XR new to minus XR. Yan, di ba? So, all over XR. So, di ba ganyan yung ating formula? Kaso, dito sa point na to, isa pa lang yung nakukuha nating estimate. Ibig sabihin, wala pa tayong old XR. So definitely, kailangan po natin mag-proceed sa sunod na iteration. Okay, pero ang take note lang, ang ating stopping criterion dito is the same pa rin. So, kailan tayo titigil mag-iterate? Kapag yung atin pong error is less than 0.5% na. So, kailan natin malalaman yan? Sa second iteration pa. Kasi dun pa lang tayo magkakaroon ng bagong XR. Tama ba? So, kaya automatic magkakaroon tayo ng second. So, ito yung ating stopping criterion. So, 0.5%. Okay? Ngayon, so hindi pa pwede yung error. So, sunod na alamin natin, saan po bang papalitan? Ano bang papalitan natin? Si XL ba o si XU? Kasi may nakuha na tayong bagong XR. So, may ma-eliminate na dyan. So, yung process natin, same pa rin nung sa bisection. Kukunin natin yung product ng f of XL times f of XR. Okay? So, ito yung, di ba, alamin natin, siya ba ay positive, siya ba ay negative, or siya ba ay zero. Okay? So, hindi nyo na kailangan kunin yung f of XL kasi nga, nakalagay naman dito, di ba? Ang f of XL natin ay positive 6. So, take note, ang XL ay positive. Ang kailangan niya lang kunin, kailangan natin ipasok yung f of XR. Ito. Di ba? Kailangan natin ipasok si 14.9308 something dun sa ating equation. So, paano po gagawin yan? So, di ba, ito yung sagot sa 14. So, bago kayo, pag nag-calc kayo, so make sure na nandun kayo sa original equation. So, di ba, in-store nyo siya sa letter C. Tama? So, pag nag-calc kayo, so calc, ano daw po ang value ni X? So, sasabihin nyo sa calculator nyo, ang value ng X ay si letter C. Kasi doon yung nakastore yung value ng ating XR. Ano? Yan. So, mapapansin nyo, ang sagot po dyan is negative. Tama? So, hindi mahalaga yung value. Negative si XR. Si f of XL, alam nyo, di ba, positive 6. So, ibig sabihin, ang product ng dalawang to is, ito ay positive times negative. Dahil negative yung ating sagot dito, so siya ay less than 0 or negative yung sagot. Ngayon, anong condition yung ginagawa kapag negative yung ano? So, balik tayo dito. Anong ginagawa natin? So, kapag negative, again, pag negative ay, ang pinapalitan po ay si XU. Ayan, no? Kita nyo naman. Ang product niyan is negative. Si XR po natin ay, yung X sub R po natin ay magiging X sub U. So, sunod na iteration. Okay? So, yan po yung ating, so, ibig sabihin yan, sa second iteration, so, mangyayari na po sa atin, so, eliminate na si 16. Tama ba? So, mai-eliminate na yan. So, mangyayari dyan, ito na yung ating magiging bagong XR. Okay? So, copy ko lang to.
Yan. So, kailangan natin again, yung apat na value na yan, si XL, si XU. Yan. Ngayon, syempre, nabago ng 16 si XU. So, eliminated na yan. So, kailangan ikakopy nyo na lang tong value ng XR natin. So, yun na yung bagong XU. So, pwede nyo lagyan ulit ng note na siya ay letter C. Nakastore sa letter C para hindi kayo malito sa sunod na iteration. Syempre, nagbago yung XU natin, kailangan natin kunin yung f of XU. Tama ba? So, ipapasok ulit natin to sa ating equation, which is ginawa na natin to kanina kasi nga, kailangan natin kunin yung f of XR. Tama ba? Which is, di ba, ang XR kanina, ito, si 14.9. Kaso nga lang, sa second iteration, yung XR kanina ay XU na ngayon. So, ibig sabihin, kung ano yung na-shift solve nyo dito kanina, di ba, pinasok natin si 14.9 sa equation. So, ito, kailangan din nating i-store ngayon ng value na to. So, ano yung huling letter na ginamit? So, may letter C na. So, ang sunod na letter na gagamitin ay si letter D. Shift store sa D. Okay? So, palitan nyo lang to. So, negative 0.251. Yun ha. So, 9 yung kasunod yan. So, bakit po hindi ako nag-round off? Kasi hindi pa naman yun yung final answer. So, kahit kopyahin nyo lang yung first 4 digit. So, again, saan ko siya i-store? Sa letter D. Okay? Yan. So, kumpleto na yung kailangan natin. Bali, ang in-update ko lang, di ba, kinapy ko lang to kasi baka malito ako. Kinapy ko lang to, then, in-update ko yung value ng XU tsaka ng F of XU. Yun. So, ibig sabihin, pwede na ulit tayo mag-solve ng panibagong XR kasi kumpleto na yung kailangan natin. Again, ang formula ng ating f of XR, ilagay ko sa ilalim. So, nasan yung x sub u? Ito, si letter C. Tama? So, yan si C minus, so, gawa tayo ng fraction. So, nasaan si f of XU? So, nakastore sa letter D, si f of XU. So, D times, nasaan si XL? So, si XL, so 12 minus, so syempre nabago si XU, naging C na. So 12 minus C, so all over, ito yung ating f of XL, so A pa din, minus nung ating f of XU, which is si letter D. Okay, so syempre, yan, ngayon magkakaroon tayo ng panibagong sagot dito. So pag kinalkin nyo yan, so C to minus, so D times 12 minus C. So A minus D. Okay? So pwedeng yan ang ilagay nyo mismo sa papel nyo, sa exam. Ano, para maiwasan natin yung error kapag nakastore sa letter. Basta ang sa akin lang, kailangan makita ko yung mga value na to. Kung saan nyo siya inilagay. Okay, so dapat ang lalabas na sagot sa inyo ay ito. So, sino pa yung nakasunod so far? So, same yung nakuha. Yan, si Sophia, si Carl. Okay, so nakasunod pa. So, ibig sabihin, pag may mali dito pag hindi nyo napalabas to sa CalQ, yung ito, may mali lang sa pindot nyo. Ano? Yan, so 14.81. So, ibig sabihin, ito yung bagong estimate natin. 14.8150. So, yan na, hindi ko ni-round off yan kasi nga, hindi pa final. So, ang huling letter na ginamit natin, si letter D. So, pwede natin siyang i-store. So, store natin sa letter E. Tama. So, store natin sa letter E. Okay? Ngayon, dahil may bago na po tayong root, dahil nasa second iteration na tayo. Okay, nasa second iteration na. Ngayon, bago tayo mag-proceed, kung tayo ba ay mag-third iteration, pwede nating i-check muna kung tayo ba ay meron ng, kung anong error na. Kasi baka mamaya, hindi na pala kailangan mag-proceed sa sunod na iteration. Bakit pa natin i-check kung ano yung kailangan palitan? Diba? So, para ma-check yung error, again, ang formula po natin ay absolute value ng
Yan. So, anong formula again? So, absolute value ng XR new. Nasaan ba yung bagong XR? Di ba ito nasa second iteration? So, dito, kahit ang isulat nyo na lang ulit ay letter. So, ito yung bagong XR. Minus, ano yung luma? So, saan nakastore? Ito, XR sa una. Sa letter C. Tama ba? Sa letter C siya nakastore. So, divided by, dito sa lumang XR, ay sa bago pa, XR new minus XR old over XR new. So, ito po yun na. So, baka sabihin nyo, saan galing po yung mga sinasabi nyo, sir? So, ito po. XR new minus XR old over XR new. So, times 100%. So, nakalagay din yan sa notes dito sa lecture natin. Okay, so times, ano yung XR nyo natin? Ito, si letter E. So, times 100%. Okay, so ngayon alamin natin ano yung magiging sagot dito kung tayo ba ay magpo-proceed. So, alpha E minus C all over E. So, times 100. Ano? Yan. So, as you can see, ang magiging sagot po dito ay 0.7816%. 7816%. Ngayon, ang stopping criteria natin is less than 0.5%. So, ibig sabihin, ito po ay greater than 0.5%. Mas mataas pa siya. So, ngayon, therefore, ibig sabihin, we must proceed or kailangan po natin ulit mag-iterate. Kasi nga, mas mataas pa yung relative error. Okay? So, syempre, dahil kailangan pa mag-iterate, aalamin ulit natin, alin ba yung papalitan? Si XL ba o si XU? So, syempre, kailangan natin kunin ulit ng product nito. Dito po sa baba. Yan. So, ngayon, ang f of XL, hindi nyo na kailangan siyang kunin. Ang f of XL, hindi nyo na kailangan itong kunin. So, babalik ko lang ulit dito. Itong f of XL, hindi nyo na siya kailangan kunin kasi nga, andito siya. So, positive pa rin yan. Hindi man nagbabago yung ating XL. Ngayon, ang f of XR ang kailangan natin kunin. So, ipapasok natin itong letter E sa ating main equation, which is itong 668. Balik kayo dun sa ating calcul. So, ipasok nyo ngayon si calc, ano ba yung X, letter E. Okay, so kita nyo naman, ang lumabas mo sagot is negative 0.000271. So, itong f of XL is positive. Ang f of XR is negative. So, ibig sabihin, less than, 0 pa rin siya, or negative pa rin, dahil positive times negative. So, again, ang papalitan po natin ay si, yan. So, ibig sabihin, ang papalitan pa rin natin ay si XU. Okay? Yan. So, sunod na iteration, sa third iteration, so, nasa third na tayo. So, third iteration, again, eliminated na po si XU. Itong value ng XU. Ngayon, ang bagong XU natin, so wala na rin to, si f of XU. Ang bagong XU natin ngayon ay itong si letter E. Siyempre, di ba, sinet natin yung XR as the new XU. So, yan na po yung ating magiging bagong XU. Okay? Ngayon, ano po yung f of XU? So, di ba, kinuha natin yung f of XR dito sa huli. Di ba, pinasok natin si E sa ating equation. So, ang lalabas pong sagot dyan ay yung nakuha natin dito nung pinasok natin siya. Di ba, kinuha natin, yung f of XR dito is siya yung f of XU ngayon. So, kung ano yung sagot nyo dito, so, i-store nyo lang. Meron ng letter E, pinakahuli. So, ibig sabihin, itong sagot dito ay i-store natin sa letter F. Okay? So, store sa letter F. So, yun ay negative 0.0271. Okay? Yung ating f of XU. So, naka-store yan sa letter F. Okay? So, yan. Kompleto na yung kailangan natin. Then, we can now solve for, again, x sub r. Okay? So, x sub r,
equal po ang x sub r natin sa, again, ito yung formula para kita nyo. Okay, x sub r, nasa ng x sub u natin? Si letter E. So, E minus, yan. Ano yung ating f of xu? So, naka-letter F times, nasan si XL? Si 12 pa rin. Minus XU, si letter E. Okay? So, divided by, anong f of XL? So, ito, si letter A pa din. Ang f of XU is letter F. So, A minus F. Ayan. So, ibig sabihin, pag tinype nyo sa calc yan, so, E times E minus F okay, times 12 minus E. Okay. So, A minus F. Sige nga. So, anong nalabas sa sagot sa inyo dito? Bago ko equals, para kung tingnan ko kung same yung nalabas sa atin. Okay. Sige, si Ken Rafael. 14.8026 po. 14.8026. So, ito ba? So, check natin. So, ito ba nalabas sa inyo? 14 point. Yan. So, ibig sabihin, kung nakarating kayo sa point na to, yan. So, nasa tama pa yung ginagawa nyo. Ano? Okay. So, 14.8026. Tama. So, again, may bago tayong value ng XR. So, kailangan natin i-store ngayon to. Ayan. Dito pala class, di ba, may F tayo. Anong kasunod ng F? Tasan yung value? Diba? A, B, C, D, E, F. So, minsan, kasi hindi ko nakalimutan kung bakit minsan nagkakaroon ng error. Huwag na lang natin gamitin tong X dito. Kita niyo yung X. Yung Y na lang gamitin natin. Di ba, may Y pa dito, tapos M. So, sa Y nyo na lang siya i-store. Shift, store, sa Y. Ayan. So, hindi ko maalala yung bakit minsan nagkaka-error bakit kapag sa X naka-store. Ano? Ayan. So, store na lang natin to sa Y. Okay? Ngayon, bago tayo mag-proceed sa sunod na iteration, i-check muna natin kung ano na ba yung error so far. Again, so para ma-check yung error, may bago na ulit tayong x sub r. Di ba? Ito yung bagong estimate natin sa third iteration. Okay? So, ibig sabihin, so ito pwede natin lagyan ng label na, sige, para mas maganda pala, lagyan nyo ng XR para alam natin yung kung pang ilang XR siya. Ano? Okay? Ngayon, dahil may bago na tayong X sub R, pwede nyo nang makuha ngayon or we can check for the error so far. Ayan. Again, ang formula po natin ng error is absolute value ng, so ano yung bagong XR? Si Y. So si Y minus ano yung old? Yung nasa second iteration. Ito, si XR2. Diba? Si letter E. All over yung bago. So times 100%. Ayun. Percent. Okay? So lalabas sa sagot dyan ay so Y minus E okay? And so as you can see, napakaliit na po ng error. So 0.0840. 0.0840%. Okay? Which is, di ba, ang ating stopping criterion, 0.5%. So napaka-liit na to. So ito ay less than 0.5%. So dahil po siya ay less, so since yung
error falls below 0.5%, ibig sabihin, yung ating pong magiging value ng XR, so yung ating XR po is equal to, yan, ang final answer niyo will be, yan, 14.8026. Tapos yung error po natin ay error ay ito. So check lang natin ang error. So ito ay dahil final answer na, so kailangan i-round to 0.0841. So magiging 41 to. Okay? So yan. So ito na yung ating magiging final answer. Yan. So yan. So mga mahalaga lang dito, yung mga value ng ano yung mga checkan ko sa exam. So, syempre, yung mga value ng XR, kada iteration, at saka kung ano yung value ng error. So, ito yung mahalaga yung mga error natin. Yung mga mahalaga dyan, so highlight natin. Ito. So, then, yan. Okay. Then, actually, so pwede kayong gumawa ng summary table, tulad nung nandito kanina. Okay. Yan, ito, kung gusto nyo, after nyo gumawa or after nyo ma-solve yung ating mga XR, tapos ma-box yung mga naka-highlight na yan. So, pwede kayong gumawa ng table katulad po nito. Okay? So pwede kayong gumawa ng table. Yan, katulad po niyan. Sorry. Yan, ito. Ilista nyo yung mga, sa first iteration, ito yung XL, XU nyo. Ito yung XR, ito yung ating error. Yan, para makita natin kung saan siya titigil. Di ba? So dito, so maging final answer nyo, 6 iteration. Pero dito sa, yan, di ba parehas po yung problem na solve natin. So anong naalala nyo? Sa bisection method, sa second iteration, 6% pa lang yung error. 6.667. Dito sa atin, sa false position, sa second iteration, nasa 0.78% na. So, nasa yun? Parang nandito, kita nyo, so ito ay 6%. So, sa ating second iteration, 0.78. Okay? Ngayon, so, syempre, minsan, ilalagay ko rin, ano po yung anong method yung nagpo-produce ng best result? So, ibig sabihin, ang conclusion nyo po, dito po sa false position method, ang mas accurate ang false position method kasi nga, nakuha nyo yung sagot or na pababa nyo yung error ng 0.5% at the third iteration pa lang. Unlike sa bisection, 6 iteration yung kinailangan bago mag-fall ng 0.5% yung ating error. Yun. So, yun yung difference. Pero minsan, may instances na mas effective yung bisection. Pero bihira po yun. Depende sa problem. Okay, yan. So, check natin yung sagot dito. Ayan. So, yung sa false position, ang XR1 niya, 14.9309. So, same, anong ating nakuha kanina. Ayan, 14.9308. So, nag-round off lang to. Kaya siya ganyan. Tapos, sa second iteration, 14.8151. Yung atin ay 8150. Kasi nga tayo ay hindi nag-round off. Okay? Then, sa third iteration, wala na siya. So, tumigil na siya ng second. Okay? Ayan. So, pero dapat, sa third iteration pa tayo titigil kasi nga, less than 0.5% na siya. Okay? Yan. So, gets po ba, class, ang difference ng bisection sa false position? Ayan. Or any question po so far? Question. May question po. Nagagets po. Nakasunod po ba? Yes. Okay. So, nakasunod po ba? Sige. Ngayon, yan. So, ngayon,
yan tulad ng siguro natanong niyo naman sa ibang section. So magkakaroon tayo ngayon ng activity. Ano, so yun na lang dun, kung sino na lang yung makapagpasa ng activity, siya yung magse-serve as an attendance nyo for today. Ano, sa section po sa section ninyo. Okay? Yan. So yung activity po natin, so ipo-post ko siya dito sa ating classroom. Ano, so i-upload ko lang ngayon yung lecture natin. So dito sa ating, so wait lang saan ba yung ating, so i-upload ko lang yung lecture sige, so mag-start tayo sa 04. So para ma-review nyo, so habang nagsasolve din, so ay pwede pala siyang sabay i-upload. So sa 04, sa 06, tsaka sa 07. Yan, so pwede nyo i-check ka. So check nyo mga class kung nandito na sa inyong so yan. So saan ko hindi na-post? Yan, so andito na yung module natin, yung dalawang na-discuss ko. So kasama na dito yung hanggang sa yung first part natin. Hanggang dito sa false position. So yung mga formula. Again, so hindi ko po binibigay sa exam yung mga to. Yung mga formula. So kailangan nyo siyang sauluhin. Okay? Pero yun. So magpo-post ako ng activity natin. So, lahat ba dito, may klase po ba ng last class yun naman ako, no? Tama, wala na pong iba. So, wala na. Sige. So, sige. So, magpo-post ako ng activity. So, kahit kaya ba hanggang 6 p.m.? 6 p.m. Okay? So, yan ha. So, ba't hindi daw kayo ni Kane? So hanggang 6 p.m. gagawin. So, yung ibang section nga, 2 hours lang. Sa inyo ay medyo 2 hours and 30 minutes. Okay? Sige. So, yun na. So, make sure po na mapapasa nyo siya kasi nga, magko-close po yung ating submission link. So, kung wala kayong na-submit, so, absent kayo today, at the same time ay wala kayong grade dun sa activity na to. Okay? Then, make sure lang po na kayo yung magsasagot ng problem. Kasi kanina, dun sa isang section, so, di ba, so, una kong na-meet na section, yung mga pinasa nila ay so kita ko kasi pag na-search yung or sinearch yung sagot, or nagamit ng kung ano man pinasagutan nyo dyan. So dapat kung ano yung process na diniscuss ko sa inyo, so ito, yan, so yung makikita ko, yan, kung ano yung ating process. So pwede ko rin i-send tong Word file na to para maging reference nyo. Saan ba yan? Pwede ko siyang i-upload dito sa 04, 07. Yung ating sample problem. So, para maging saan ba yun? Yan. Ayan. Ay, ano yun ni Jesus?
So yun nga. So may exam ngayon sa ano. Sige, so pag-send na lang kamo ng letter yung mga nasa ROTC. Ano? So para yun sila yung i-allow ko mag-submit ng activity kahit late na later. So pwede ko doon siyang i-open. Okay, tapos dun sa mga hindi naka-attend, basta valid ang reason. So i-accept ko. Ano? Ayan. Sige. So sino yung nag-reason? Sige, pwede po magsalita. Yan na, so naka-upload na dito yung ating false position. So pwede nyo nang i-check kung para may format kayo kung paano gagawin. Yan ako, so nakikita ko dito, marami yung ibang ano. So make sure lang na papakita nyo kung saan nyo siya in-store. Tapos, pagka nag-submit kayo ng problem, make sure po na siya po ay nas-cascade or nababasa, malinaw. Kasi minsan, pinicturean lang. So, hindi ko siya masacheckan. Ano? Okay, tapos dito, meron pong graphical method dito sa ipopost ko. So, pwede kayong gumamit ng graph paper, ano, para ma-plot nyo ng ayos yung, di ba tinuruan ko naman kayo, paano gumamit or paano mag-plot, ano, para makita nyo. So, kayo nang bahala mag-set ng kung ano yung gagawin yung interval. Pero ibibigay ko naman yung XL and XU initial. So, kayo nang bahala kung ano yung ang gawin nyo na lang interval kung saan nandun yung XL at saka XU natin. Ano? Yan. So, yun. So, sige. Yan. Question, Thomas. 4 to 5:30? Anong class mo ng 4 to 5:30? MD. Si Ma'am Tin? Oh, magkaklase daw pala siya. Kala ko walang ano. Sige. So yung mga ano, anong section tong ano? Section si Thomas. Anong section mga Thomas? Section 7 ba to? 6. Ang alam ko ay wala si Ma'am Tin. Kasi sa ibang section daw hindi siya naglase eh. Hindi nagkakamali. So, wait lang. So, yan. Pero, ayun. So far ba, may ano naman. So, nakakasunod. So, ipopost ko lang dito sa... So, paabang na lang ako sa classwork ha. Para, ano. Ayan. So, masimulan nyo na. Okay, make sure na nababasa ko yung sulat. Kasi pag hindi, yan. Hindi ko magigradean. Okay? So question po, bago ko i-end yung ating